dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo.
Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno. Pilipinas, oras po natin 21 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Sona 2026, a DZRH special coverage. Magandang umaga po. Happy Monday morning. Biglang nabago yung tono, ano? Ayan mga kaibigan, tayo po ay magbibigay daan. Ang programa pong DZRH Operation Tulong ay magbibigay daan sa ating pong The President's Agenda, ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan po ay hatid sa inyo ng DZRH Special Coverage. Ako po yung lingkod, May Binauhan. Ako naman po makakasama ninyo. Ako po si Attorney Cam. Attorney, good morning. Good morning, Miss May. First time natin na naging magkasama ngayon sa programa. Ang aming tandem, first time ngayon mga kaibigan. Pero syempre, tayo ba'y magbe-behave o hindi? Behave muna daw kasi tayo ay Filipinian. Teka lang. Walang red carpet. Teka, salamat muna sa aking buhok at damit. Ganun Pwede. Ha, pwede ba? Hindi pwede. Kasi sabi, bawal daw ngayon. Di ba? Walang red carpet sa Walang red carpet. Sa both, lower house and upper house. Kasi Senate dati, and, inaabangan yan, Miss May, di ba? Pasiklaban, pagandahan ng mga fashion style nila, di ba? Kaya mangingibabaw tayo ngayon. Anyway, Attorney Cam, bigyang daan muna natin ang ilan sa mga highlights natin ngayong umagang ito. Of course, mamaya po alas 4 ng hapon ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang pagbigkas, no? At mamaya tatanungin natin yung ating mga kababayan, ano bang inaasahan nila nalalamanin, no, nung kanya pong SONA. Hindi pa to panghuli. Next year, panghuli na, di ba? Tsaka kung bibigyan nila ng rating, si Pangulong Bongbong Marcos, ano ba yung grade na ibibigay nila, no? Free naman ang lahat. Pwede din po kayo mag-message sa ating mga social media platform. But anyway, Attorney Cam, yan, ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos tatagal daw ng 1 hour and 20 minutes. Ayon po yan sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, second regular session ng 20th Congress binuksan na. Usapin daw po sa korupsyon, presyo ng bilihin, gustong marinig ng mga Pilipino sa SONA mamaya ng Pangulong BBM. NCRPO naka-full alert para sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba, meron palang tensyon, sumiklab sa pagitan po ng mga rallyista at otoridad. Yan po sa may Philcoa sa Quezon City. Lagi na lang ganyan. At isa pa sa nakakalungkot na balita, taas presyo
sa mga produktong petrolyo kasado bukas. Yun. So ilan yan sa ating mga highlights sa Attorney Cam na maririnig po ninyo, ano? At tuloy-tuloy syempre na special coverage. Kanina ay nagbukas na, di ba? Ang sesyon, tama ba? Sa Kongreso? Yes. Oo, meron na ba tayong update? Sige, malaman lamang namin ha. Sa ating mga kasama, pupuntahan natin ang Kongreso sa pamagitan ng ating kasamang si RH12 Milky Rigunan. At saka hindi lang yan, no? Kapag ikaw ay nagbiyahe dito sa may Cavite banda, marami na talagang mga checkpoint na madadaanan ka. Tinitignan talaga nila, no? Lalong-lalo na kapag halimbawa jeep, tapos parang siyang family parang mga occupants, mga ganun, titignan nila. Tapos yung mga minibus, chine-check din nila. Ayan, baka kasi I don't know kung anong mga binibigay, no, na or binigay na instruction to them. Pero ayan, madadaanan, tsaka sinisilip nila bawat sasakyan. Oo. Pero pagka po kayo wala naman kayong kailangan doon sa lugar, wag na po kayong tumuloy doon. Yes. Pero kung halimbawa, 'di ba, alam naman natin na demokrasya tayong bansa eh. Pwede naman magpahayag at sumama, no? Oo naman. Oo, pwede naman. Yan naman talaga ang pinaka-importante sa ating bansa bilang isang democratic country, ang malayang pamamahayag o yung freedom of expression. Okay, syempre, Attorney Cam, maya-maya maririnig po natin ang ating mga update mula po sa Batasan Pambansa. Saglit lamang, pag-usapan muna natin siguro, Attorney Cam, yung mga sa loobin ng ating mga kababayan, ano yung mga inaasahan nila. Sabi nga, di ba, korupsyon, bilihin, no? Korupsyon at matataas na presyo ng pagkain. Yan daw yung mga pangunahing issue na nais marinig ng mga Pilipino mamaya, Attorney Cam, sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Naka-standby ngayon, Miss May, si Giselle Ricafort, dahil merong rally sa labas po ng DNR. Dating Uniteam, dapat daw managot sa umano'y plunder. Ang buong detalye, Miss Milky, tawagin natin, RH15, Giselle Ricafort. Ibalita mo nga to, Miss Giselle. Attorney Cam, nagkikilos protesta yun nasa 300 indigenous women at mga miyembro ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement, kasama yung Alyansa Tigil Mina sa labas nitong Department of Environment and Natural Resources sa bahagi ng elliptical road sa Quezon City. May bitbit silang mga maleta o lagayan ng basura na mga nagkamal sa pera ng taong bayan. Ayon sa iDefense, sa kabila ng pagbuwag doon sa Uniteam, dapat pa rin panagutin sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si Vice President Sara Duterte dahil sa anila na parehong pandarambong. Hindi lamang anila sa pagkamal sa kaban ng bayan, kundi pati sa kalikasan at sa likas na yaman ng mga mamamayan. Idiniin ng grupo na hindi lamang limitado yung korupsyon sa iskandalo sa flood control dahil makikita rin ito sa sistematikong pagbebenta ng likas yaman, murang likas o lakas paggawa at pambansang soberanya sa interes ng malaking dayuhang korporasyon. Imbis din anilang harapin yung lumalalang kahirapan, krisis sa kabuhayan, pagkasira ng kalikasan at malawakang paglabag sa karapatang pantao, muli lamang ipipinta ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona yung isang huwad na larawan ng pag-unlad na hindi nararamdaman ng nakararaming Pinoy. Sa likod umano ng mga ipinagmamalaking datos at malalaking proyektong pang-infrastruktura ay nananatiling gutom, walang trabaho at walang katiyakan yung milyong-milyong mamamayan. Sa halip na paunlarin din daw yung pambansang ekonomiya at tiyakin yung kagalingan ng ating mga kababayan, inuuna umano ng Administrasyong Marcos at ng Duterte yung interes ng malaking negosyo, mga dinastiyang politikal at ang dayuhang kapital. Para sa Zona 2026, Giselle Ricafort ng DZRH, una sa Pilipino. Giselle, itong mga nagtipon-tipon nating mga magsasaka, yung kanila bang mula sa DNR, maglalakad ba yan papuntang Batasan? Correct, Miss May. Itong mga kilos protesta ng iba't ibang grupo sa iba't ibang bahagi nitong Quezon City
Naku. Nawala. Naputol. Si Giselle. Okay, standby lang. Babalikan natin maya-maya si Giselle Ricafort. Pero in the meantime, Attorney Cam, ituloy-tuloy na muna natin paghingi ng update sa ating mga kasama. Punta muna tayo sa kinaroroonan ni RH5 Val Gonzales sapagkat yun daw entablado na gagamitin sa programa para yan mamaya dun sa mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, kasado na daw po yan, nakahanda na. Ibig sabihin dyan po sa may Commonwealth Avenue. Alamin natin, Val. Magandang umaga, Val. Yes, May at Attorney Cam. Go ahead, Val. Isang malaking entablado na mayroong LED screen ang nakalatag na rin dito sa kaban ng Commonwealth Avenue. Ito'y pagkalampas sa punong tanggapan ng Sandigan Bayan at maging nitong Commission on Audit. Ito'y para doon sa mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May mga upuan na rin mga nakalatag dito sa lugar na ito at meron nang ilan sa ating mga kababayan na pawang mga nakasuot ng kulay pula ang nandito na sa lugar na ito. Karamihan doon sa mga nakausap ko kanina ay galing ng Commonwealth Avenue, galing ng Payatas at galing sa ilang bahagi ng Rizal area dito sa may San Mateo. Ilan yung mga nakausap ko na nagtungo dito sa lugar na ito. Yung LED screen, bukod dun sa isang nakalatag dun sa may pinaka-entablado, ay meron pa rin nakalatag na LED screen dun sa may pinakaunahan dahil isang lane yung okupado nitong grupong ito, mga pro-BBM group na dito mamaya ay kapag nag-umpisa na yung sona ng Pangulo, ay mapapanood ng kanyang mga taga-suporta ng administrasyon yung nangyayari sa loob ng Kamara. Ang sabi ng grupo ay hihigit sila sa 2,000 na manggagaling sa iba't ibang mga lugar para naman magpakita ng suporta sa administrasyon sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako si Val Gonzales, DJ Rach, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Siguro, Attorney Cam, balikan natin si Giselle muna. Si Giselle, naputol siya kanina pero balikan natin RH15 Giselle Ricafort. Miss May, yung binabanggit ninyo kanina kung yung iba't ibang grupo dito na nagkikilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, sila ay magmamarcha patungo doon bago yung St. Peter Parish sapagkat doon gaganapin yung sona ng taong bayan mamayang alas 12 yan ng tanghali. Kumbaga nandoon yung main program, pangungunahan of course ng bagong alyansang Makabayan at inaasahan na dadaluhan ng 15,000 hanggang 20,000 individual. Sa ngayon, Miss May, ay kanya-kanya munang pagtitipon, demonstrasyon, Attorney Cam, yung iba't ibang grupo mula doon sa DAR, sa DENR, dito sa gabaan ng Commonwealth Avenue, sa COA, maging dito sa Commission on Human Rights. Isa na lang, Giselle, yung bang hangganan ng ating mga rallyista hanggang dyan lang sa may area ng St. Peter, tama ba? Correct, Miss May. Ang sabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, sa mismong tapat ng St. Peter Parish, bawal doon yung pagtitipon. Kaya bago makarating doon lang papayagan yung demonstrasyon. Kung matatandaan natin sa mga nakalipas na zona, doon nagkakaroon ng girian sa pagitan ng mga police at yung hangganan na yun. ng mga reliyista. Dahil yung mga demonstrador, tinatangka nila na makalapit talaga o makapagsagawa ng programa sa mismong tapat ng binabanggit natin na simbahan. Okay, maraming salamat, Giselle. Para sa Zona 2026, ito si Giselle Ricafort and DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Punta naman natin si Miss RH12, Miss Milky Rigunan. Makibalita tayo sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Miss Milky, kamusta na dyan sa iyong kinaroroonan, Miss Milky? May katatapos pa lamang ng naging talipati ni House Speaker Faustino III. Ito yung pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati, umapela siya sa mga kapwa mambabatas na
makipagtulungan para may sulong ang nalalabi pang mga panukalang batas ng Marcos Jr. Administration. At ayon sa kanya, meron din siyang kooperasyon sa bagong liderato naman ng Senado sa pamamagitan ni Senate President Lenin para maayos ang kooperasyon tulungan ng Kongreso at Kamara sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress. Lalo na ngayon ay at ang oras ng Kamara May at Attorney Cam dahil ongoing din ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero una nang sinabi ng mga leader din ng sa Kongreso na hindi maapektuhan ang kanilang mga functions kahit nagsimula na ang sesyon dahil ayon sa kanila, meron ng pagkakataon na maisagawa ang kanilang at ilan lamang sila ang bahagi ng impeachment trial. 11 members ang House Prosecution Team at priority pa rin ng liderato ng Kamara ang pagsulong din sa mga panukalang batas ng Marcos Jr. Administration. Lalo na ngayon na simula ulit ng sesyon pagkatapos ng SONA base sa kalendaryo ng Kamara ay sisimula na ang pagtalakay din sa pambansang budget para sa 2027. Pero tinigiyak ni House Speaker Faustino III na walang abala kahit may mga ilang functions na isasagawa rin ang ating mga batas. Kabilang na rin ang impeachment trial pagtalakay sa pambansang budget for 2027. Ang proseso ngayon dito sa Kamara ongoing ang check ng attendance ni House Secretary General Ricafort at pagkatapos ito ay isasara na ang sesyon ngayong umaga para bigyang kaalaman ang pagkitay nila sa pagdating ng pagpunod sa batasan sa pagsisimula ng kanilang SONA ni Pamela. So yan na ang mga sa Kamara. Attorney Kamat May at napapansin ko dun sa mga dumadalo ng mga mababatas. Wala masyadong mga suota sila ay sumunod sa karawagan ng House Speaker na huwag masyadong bongga, simplihan at sa mga report kanina May at Tuminikam, walang red carpet. Dito sa North at South, bawal ang magarbong kasuotan. So sumunod ang lahat. Pero mamaya dun sa kanilang mga kanilang mga first ladies. Ano kaya mga kasuotan, anong inaasahan? Hindi natin alam pero may mga ilang mga may bakay na ng ilang mga mababatas ang dumating kanina. Simple naman ang kanilang kasuotan. Filipino theme, Filipiniana, pero mga karamihan na ay istida. Oo, kasi meron kasing mga simple bucket milks even ng mga nakaraang SONA, 'di ba? Simple pero makita mo talagang fabulous pa rin di ba? Bongga pa rin. Oo. Pero ang sabi nga ay mas magandang ganapin ang SONA ngayon. Baga ay simple, panawatin din ng House Speaker. Ilang linggo ang Speaker. So Miss Milky, so wala talagang red carpet na nakikita ka dyan? Or kahit anong carpet? Wala. Wala talaga. Merong carpet. Pero ito ay nasa harapan ng plenary. Okay. At talaga plenary lang ang may carpet. Paglalatag, sa may labas ng plenary. Paglalatag ng red carpet, dito sa North at South Wing Question, kung saan tumataas yung mga isita, wala akong ayun. Ang sabi nga nila kayo yung makali, parang napakasimple masyado. Unusual na ganito yung mga pag-aayos. Dahil kapag ang ating SONA, talagang ang dami ng mga dekorasyon, pati yung mga marami talagang palindi. At magkapansin-pansin yung inalalatag na red carpet sa North at South Wing. Pero ngayon, hindi lang kulang, pero yun ang pagtutunan sa tema. Isa na lang bucket milks, meron ka bang mga narinig-rinig na dyan, mga yung mga bubuet mo, 'di ba? Every SONA merong mga pasabog yung bawat 'di ba? Lalong-lalo na yung ating tawag nito, yung ating mga militant na tinatawag congressmen, 'di ba? Hindi kasuotan, yung kanilang mga takaw atensyon ba? Oo, mga tumatawag ng atensyon, di ba? Meron pa mga ganyan. At alam mo yung mga militante na yun, kung marami naman sa Kongreso, sila ay, ano ba po yung
Kung hindi ganun ang gusto. Tulad yan, kanina naglabasan ng statement ng bayan ng Israel, ang Georgia, namin, Tiramisu lang. Ang sabi nila ay gusto lang marinig ng mga issue na dapat ulit pag-focus ako sa kanila. Una, taas ng sweldo ng ating pamilya. Ang paglutas sa sobrang taas ng issue ng mga pamilya. Ang gusto ito marinig ang usapin sundo sa Philippines. Kasi iba kapag gusto sa pag-uwi ng pagdali ng ganitong posisyon, ano ba ang tungkol sa posisyon ng gobyerno sa West Philippines. Okay. Maraming salamat, Bakit Mills, at babalikan namin kayo. Standby lang po. Sa zona 28-26, ako si Will. Alright. Ayun. Thank you, Miss Milky. Okay, mamaya na natin sila balikan. But anyway, standby lang muna tayo, Attorney Cam, at magbibigay daan muna tayo sa ilang paalala. Oras po natin, 40 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan,
Nakafagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite star. Oras po natin, alas 10:47 ng gabi. Anong umaga? Teka muna, standby lang Attorney Cam. Nasanay kasi ako na panggabi ako eh. Tayo panghapon. Kaya kanina sabi ko, hapon. Ay, oo. But anyway, siguro puntahan muna natin ang ating kasamang si RH 5020 at Prosa. Alamin natin ha, punta tayo sa Campo Crame sapagkat ang State of the Nation address, no, yung security, hindi naman daw overkill. Hindi daw. Oo, sabi ng Crame. Ano lang, parang, ano lang, yung seguridad basic talaga. lang. Oo. Regular lang ng performance ang kanilang duty. Oo, mula sa Philippine National Police sa Campo Crame. Ayan, alamin natin na Eniel, magandang umaga, Eniel. Miss May at Attorney Cam, mula sa kanina sa Batasan IBT Road tayo, binaybay natin itong Commonwealth Avenue at ngayon ay kasama tayo sa inspeksyon ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nagtungo sa monitoring ng QCPD Command Center ngayong umaga ito ng SONA 2026. Personal na sinuri ni Nartates itong ginagawang pagbabantay ng kapulisan ng lungsod Quezon. Partikular na yung iba't ibang senaryo at sitwasyon sa mga key areas sa paligid ng batasang pambansa. Ilang oras bago itong talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagtungo rin kanina si Nartates, May at Attorney Cam sa EDSA People Power Monument upang silipin yung deployment naman doon ng Eastern Police bago nagtungo dito sa Camp Karingal. Wala mang security threat, concern umano ng otoridad. Ang una, traffic situation. Pangalawa, mga maaring humalo sa mga rallyista. Sinagot din ng Top Cup ang Buelta na bago alyansang Makabayan o Bayan na overkill daw itong 21,000 mahigit na puwersa na pulisyang naka-full alert ngayon dito sa Metro Manila. Ayon kay Nartates, maliit na bahagdan lamang ito
higit sa 200,000 strong PNP personnel na tungkulin tiyakin ang ligtas na talumpati ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Pakinggan natin si General Nartates. Kukunti pa nga lang. We are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety and as well as peace and order. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Maliban sa bahagyang tensyon sa ground sa pagitan ng mga realista at mga pulis kanina ay wala namang untoward incident pang naitatala ang Philippine National Police. Sa kabila nito ay tuloy pa rin ang kanilang cyber monitoring o cyber patrolling sa tulong ng Anti-Cybercrime Group upang mapigilan naman ang mga potensyal na maaring manghikayat o magasik ng kaguluhan sa pamamagitan ng cyberspace o ng internet. Para sa Zona 2026, ako si Daniel Barrosa, DZRH. Yes, Miss May. Oo, sa monitoring ngayon ng Philippine National Police, kumusta naman dun sa mga area, lalong-lalo na yung mga pagdarausan ng mga rally, pinagdarausan na rin ng ibang mga lugar, kumusta ang kanilang monitoring as of ngayong oras na to? Alam mo, May, ang bago-bago tayo magsimulang mag-ikot, ang binabanggit ng ating kapulisan, ang inaasahan ngayon ay mas maraming bilang ng mga relista kumpara sa nagdaang mga taon. Pero sa mga oras na ito, hindi pa yung nagre-reflect sapagkat yung gagaya ng karanasan natin sa mga nagdaang taon, madalas niyan ay after lunch pa nagmamarcha yung ating mga kababayang demonstrador, particular dito sa may northbound lane ng Commonwealth Avenue patungo doon sa may St. Peter's Church. Sa mga oras na ito, kung maaaring may flash sa ating RHTV, itong pinaka-monitoring wall ng QCPD, maliban dito sa may area na binigyan ng permit yung mga relihista sa may Wilcon, maging dito sa may Pilco, kung saan sila nagsisimulang mag-formation, ay napaka-banayad pa ng mga kalsada dito sa northbound lane ng Commonwealth Avenue. May mga pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan pero hindi ito dahil sa rally. Ito ay dahil doon sa zipper lane na ipinatupad na ng MMDA o counterflow para doon sa mga VIPs na dumalo dito sa pagbubukas ng stasyon ng Kamara at eventual State of the Nation address maya-maya ni Pangulong PBM. Yung isang lane o yung innermost 2 lanes ito ng Commonwealth Avenue sa may southbound direction ay nakalaan na para doon sa counterflow mula dyan sa may elliptical road, papasok o palapit sa may Batasan IBP. Habang sa kabilang bahagi naman, yung mga galing Fairview, ay mayroong ding zipper lane na nakalaan. Pero maliban sa traffic situation na yan, ay wala namang disruption pa sa kalsada. Dulot na makilos protesta hanggang sa mga oras na ito. Oo, kasi sa kabuuan, ilan bang mga grupo yung pinayagan na mag-mount ng kanilang mga mass protest? 'Di ba nung hanggang Friday yata parang sinasabi niya 3-4 na grupo lamang Eniel? Walang pagbabago doon sa mga nabigyan ng permit. Kung may mga nagbago, ito ay ang Sanlakas at Bagong Alyansa Makabayan na nag-merge na lang dahil isa lang din naman yung kanilang pwesto. Mukhang isang pwesto na lamang din sila habang sa religious group naman na Iglesia ni Cristo na may kasabay ding event ngayon, yung kanilang pasasalamat anniversary. Ang sabi ng NCRPO ay wala naman sila outside activities. Ibig sabihin, yung kanilang mga anniversary related na mga kaganapan o mga aktibidades ay limitado doon sa kanilang compound o mga sambahan Maliban sa mga yan, ay asahan na malaking bilang na sinasabi ng Philippine National Police ay manggagaling doon sa crowd estimate na ibinigay ng mga organizer ng grupo. Hindi bababa sa 60,000. Yan yung pinaka-estima ng PNP na lalahok sa mga protesta for the whole day. Pero yan ay depende o batay doon sa isinabnit na permit na ating mga kababayang mga demonstrador para sa araw na ito, Edniel, meron pa rin bang instruction regarding dun sa maximum tolerance, yung highest level of self-control and restraint during public rallies sa ating mga kapulisan? Tama ka dyan, Attorney Cam, yan yung parating sambit ng ating authorities, although lagi na lang natitest dahil doon sa iba't ibang mga senaryo, pero yan din yung paalala at binanggit ngayon kanina lamang ni Chief PNP na
ay iralin pa rin yung maximum tolerance. May classic example na naitanong, yung taon-taon na lang na issue, yung pagsusunog ng FPG, ang mga naglalakihang mga replika na inilalabas sa ating makabayang mga demonstrador. Ang binabanggit ni General Nertates sa Ternica, may hindi porket may FPG na ang isang grupo, sisitayin na sila. Dahil ang mere na pagdadala ng FPG ay hindi naman bawal o walang violation. Pero kapag ito'y sinunog na, at doon magkakaroon ng differences. Kahapon kausap natin ang NCRPO spokesperson at kanyang binabanggit ni Major Asilo ay mayroong mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang tutulong sa PNP personnel on the ground na mag-monitor ng air quality. Dahil kasi yun yung kanilang magiging sambigan kung lalabag o huhulihin itong mga magsusunog ng FPG maya-maya lamang. Pero lahat ng ito ay papalibot doon sa dalawang salitang maximum tolerance pa rin hanggang saan ang pagtitimpi ng pulisya bago arastuhin. Kung meron man magsusunog nga na FPG sa mga demonstrador, lalo na mamaya kapag nagkaroon na ng papalapit na tayo doon sa pinaka-oras sa talupati ng Presidente. Okay, maraming salamat, Edniel. Thank you, Edniel. Sa ngayon, nandito tayo sa Camp Keringal at baka lumabas ang Chief PNP dito sa may Commonwealth area. Ang kabayaran natin yan. Para pa rin sa Zona 2026, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, maraming salamat, Edniel Parrosa. At tuloy-tuloy tayo, Attorney Cam. Standby lang po kayo sa aming pagbabalik at meron tayong interview. makakakwentuhan o kaugnay nung, siyempre, of course, yung mga inaasahan, di ba? Yes. Na lalamanin ng zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Oras po natin, 5 minuto na lang, 11:00 na po ng umaga. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang padaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino.
Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. RH. Sona 2026. A DZRH special coverage. Mga kaibigan, oras po natin. Ako 1 minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga at nasa ikalawang oras na tayo. Muli, ang inyo po lingkod, May Binauhan. Ako naman po si Attorney Cam. At syempre, Attorney Cam, balik tayo sa ating ikalawang oras ng ating special coverage ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. At sa bahaging ito na ating programa, meron tayong makakausap at makakakwentuhan. Diba kanina pinag-usapan natin, korupsyon, bilihin. Yan yung ilan sa mga pangunahing issue na nais marinig ng ating mga kababayan mula sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Tsaka hindi lang yun, nabanggit niya kasi nung kanyang last SONA, especially corruption, nag-standing ovation pa dyan nung tinakil niya yung flood control. Yes, Tapos hindi ko makakalimutan yung sinabi niya, mahiya naman kayo. Standing ovation yan. Kasi kung Congress ka, tapos may kinalaman ka sa flood control, tatayo ka rin para hindi sure. Siyempre. Para hindi ka mapaghinaan. Di ba? Ano ang sequel nun? Yan. Ano na ba nangyari dyan? Kasi up until now, marami pa rin nagtatanong. At nakamonitor tayong lahat simula noon hanggang ngayon. Nagpa-follow up, di ba? Ano na nangyari sa flood control? Although nakarinig tayo ng mga different kind of hearings from Congress to Senate, di ba? So ano na ang susunod na kabanata? Oo, kasi sa iba, like yung Ibon Foundation, inilarawan nila na madilim ang estado naman ng ekonomiya daw ng ating bansa dito sa ika-4 na taon na panunungkulan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, mga kaibigan, makakausap po natin at malaya tayong magtanong at marinig natin yung kanyang mga pananaw para sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Isa pong napakagaling na political analyst and economist, president ng Starbase ADR Institute, mga kaibigan, Professor Dindo Manhit. Professor, sir, magandang umaga po, si May po at si Attorney Cam. Magandang umaga, May. Magandang umaga, Attorney Cam. Ayan. Okay, una-una, Professor, narinig po ninyo yung ating mga kababayan na, una muna, tanungin namin, pagka po ba nagsosona ang Pangulo? Kayo po bilang isang political analyst at economist, saan po kayo nakikinig at nanonood? Iba't ibang istasyon at nais rin naman namin ipabahagi yung aming mga pag-aaral. Kasi since 2004, ilang administrasyon na, we run surveys, especially before SONA. Gusto nais natin maintindihan o marinig ano bang nais ng tao. Kasi ang gobyerno ay naandyan para sa taong bayan. Yung pwedeng ang binabanggit nila, ang pinaprioridad nila, hindi naman yung importante sa taong bayan. So, importante na maintindihan
importanteng may sagot din ang pamahalaan. Opo, kasi ngayon po 1 hour and 20 minutes daw po no tinataya yung kanya pong SONA mamayang alas 4 ng hapon, ilang oras na lamang po ngayon. Pero kayo po ba naglatag ng mga nais po ninyong marinig, no? At of course, kayo po ay nakamonitor din sa mga sinasabi ng ating mga kababayan. Tsaka ang pinakamaganda niyan, antabayanan natin ano ba yung resulta ng survey na sinasabi ni Professor. Lumabas yung aming mga pag-aaral ito with our partner sa Pulse Asia for this case, no? At ito ay lumabas sa mga pahayagan natin, no? Napakaklaro, 3 issue ang hinahanap ng ating mga kababayan. Ano ba ang magagawa ng ating pamahalaan at the level of community? That means kung saan sila nakatira. Doon sa issue ng affordability ng pagkain. At pag sinabi natin pagkain, ito ay bigas, ito ay mga manok, baboy, tawag natin mga ulam, no? Paano ba magagawa? Pero napansin din namin, tumaas din yung, pero bang ginagawa ang gobyerno sa pagpapababa or even matanggal sana ang korupsyon? At ikatlo, trabaho at kita. Nais sila ng trabaho at kita to address yung affordability ng mga bilihin, no? They are not really asking for government to bring down the prices or if there's a way to bring down the prices, pero maganda rin kung may trabaho sila at may kita na mas na makakapag-address dito mga problemang ito na hinaharap na sa araw-araw. Oho. Professor, marami naman ding mga kababayan din natin na sabing sinisikap naman ng gobyerno na matugunan itong mga pangunahing pinag-usapan natin ngayon at doon po sa ating mga kababayan na umaasa man lang na makaangat yung buhay hanggang pang ilan na to last huling SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa palagay po ba ninyo kakayanin pa ng ating gobyerno na matugunan itong mga nangyayari ngayong kahirapan? Hindi rin maganda ang resulta dun sa nagtitiwala pa tayo sa pamumuno ng ating Pangulo, lalo na rin yung satisfaction or performance rating ng Pangulo. So ang challenge sa ating Pangulo in the second to the last SONA ay maglatag ng programa at bigyan ng focus ano ba yung gusto ng tao bayan. At iuulit ko yan, paano ba natin mapapaabot at magkaroon ng affordability ang pagkain sa ating bayan. Kalawa, ano ba? Sino ba ang mga dapat panagutin based on evidences? No? Nakita natin yung sa Senado nagkaroon ng malalim na blue ribbon committee hearing si Senator Lacson pero pinipigil ng ilan na ilabas. No? Kailangan pilitin at mag-build ng case laban dyan na ginagawa naman ng ombudsman pero parang kinukulangan sa pananaw ng taong bayan. Pangatlo nga, how do we encourage or create the environment the next 2 years of our president so they can end strong. Na may investment, may nagtatatag ng mga negosyo or lumalaki ang negosyo sa ating bayan para sa ekonomiya, ngunit dapat din nagkakaroon ng trabaho with investment at growth na palagi binabanggit sa atin sana may trabaho na bubuksan para sa taong bayan. Isa pa sa mga medyo tinitignan din natin yung performance rating o yung trust rating, di ba, no? Ni Pangulong Bongbong. Doon po sa survey, no, na lumabas before, makakaapekto kaya ito doon sa performance niya ngayong taon tsaka doon sa SONA na ilalabas siya kasi ang SONA kasi medyo importante siya kasi nung last time na binanggit niya talagang korupsyon, tuwan-tuwa ang mga mamamayang Pilipino na sinusugpo natin ang korupsyon. And then came that trust rating na medyo hindi favorable. Ngayon kaya sa palagay nyo, itong SONA niya magkakaroon ng effect dun sa kanyang trust rating sa susunod na survey? Makikita pa natin yan, attorney, sa mga darating na buwan. No? Pero maganda kung maglalatag ng sagot ang Pangulo sa hinahanap ng taong bayan mula sa kanya, sana mabalik niya yung pagtiwala sa kanya. Mataas ang pagtiwala sa ating Pangulo noong mga nakaraang taon, pero mula 2004, ito ay unting buwababa. Sabi ng iba, which ako naniniwala rin, posibleng grabe rin ang pag-atake sa kanya. No? Lalo-lalo na sa social media, yung fake news, which influences at times the perception ng tao tungo sa ating Pangulo. Pero mas maganda kung mailalatag ang mga dapat gawin ng gobyerno, magkaroon ng pananagutan sa mga korap. No? Sabi nga ng iba,
hirap na nga kami sa buhay, nais pa kami bigyan ng buwis, tapos nakaw pa ang pondo ng taong bayan. Nagkakaroon ng negative view ang tao pag ganyan. At yan ang dapat ma-overcome ng ating administrasyon. And I believe they have 2 years to overcome this and come out strong. And that becomes the legacy of the Bongbong Marcos Jr. administration. So, ibig sabihin, mag-aantay pa tayo until next year dun sa kanyang performance. Kasi naniniwala yung mga ibang mga political analysts na kapag last year na, parang maaring ito na yung time na magiging si President. Kasi iba na ang focus ng taong bayan, sino na ang susunod na magiging presidente. So, parang sabi nila, ito na yung time para maging lame duck. No? Kasi 2028, we're looking at 2.5 years na lang, no? Ibig sabihin na naniniwala po kayo with that kind of length ng service ni Pangulong Bongbong, pwede pa na tumaas yung performance niya. Pwede makabawi. At pwede pa makabawi. Kasi nga, as you said, 2024, medyo nag-die down yung kanyang performance rating. Importante kung naniniwala sila na wag sayangin yung legacy niya. No? Paano ba siya maaalala ng kasaysayan? Paano siya maaalala ng taong bayan na magbabasa sa mga nagawa or naramdaman nila nung pagkapangulo niya? Dapat ito ang pagtuunan ng pansin. That's why yung ginamit kong salita ng focus. No? Ito ay wala nang ibang isipin. Maganda ang mga nailatag sa ibang sektor pero hindi nararamdaman ng taong bayan. So bakit hindi nararamdaman? No? Maganda ang pamumuno niya in terms of international affairs. Kita natin ito sa pagdating ng iba't ibang leader ng mga, hindi lang sa Southeast Asia, Europa, America, no? Maganda ang pagtingin sa atin. Ba't hindi ito naintindihan ng taong bayan? Maaari sa taong bayan kasi yung basic concern nila ay nandyan. Mahirap ang buhay, magastos. Ngunit, kahit mahirap at magastos sa buhay, alam naman natin, ito ay isa epekto ng galing mga problema globally. No? Ano yung intervention? Sa akin, ang intervention ay yung aming naging pag-aaral sa mga interview namin sa mga government officials ng COVID. Sabi nga nila na na-control yung presyo ng bilihin by removing tariffs. No? Kasi kagulat-gulat sa ating bayan, mataas ng presyo ng bilihin, binibuwis pa natin ang pagpasok ng bigas, for example. So, ibig sabihin, papatubay sa presyo. Pangalawa, kaya nga meron tayong rice tariffication law na magpapababa sana sa presyo by managing yung tariffs no, kung kinakailangan. Nandyan din yung bakit ba mataas ang presyo ng bilihin, lalo na sa manok, baboy, na importanteng pagkain ng ating mga kababayan. Ang sagot dyan ng mga may negosyo sa livestock ay kasi naman ang mahal mo ng mais. Kasi binibuwis din natin. Tatawag natin na corn tariffication. So, kailangan pag-aralan lahat ito. Bakit ito binabanggit? May pag-aaral kami noong 2025, Hunyo, nung nag-intervene sa presyo ng bilihing pagkain ng gobyerno, tumaas ng 10% ang trust rating ng Pangulo at performance rating in a month's time. Pero pagdating ng Hulyo, tinanggal nila yung interventions. So maaaring, kaya nga sabi ko focus, maaaring sama na maintindihan ng Pangulo natin, sino bang interest ang dapat nilang pagsilbihan? Interest ba to na ibang negosyante na nasa agrikultura lamang, na palaging sumisigaw ng magsasaka? Ba't hirap pa rin na magsasaka natin kung pinoprotektahan natin sila? Baka dapat interest natin ngayon ay pakinggan natin ang nakararaming Pilipino. I call them the Filipino consumers at Filipino voters. Diba? Kung hirap sila sa buhay, kulang ang kinikita, sana naman mas bigyan natin ng pagkakataong guminhawa ang buhay nila by addressing it. Sa English nga, tawag niya sa iba dyan, cost of living crisis. Crisis na. Mahal ang pag-araw-araw na paggastos ng kabuhayan. So how can we help these people? By maybe removing taxes on some products para bumaba ang presyo. Of course, sasabihin na iba, paano naman ang buwis? Paano naman yung ating ayuda, ni ating magagastusan yan? Ang sagot ko kasi sa ayuda, magandang ayuda as an intervention. Pero yung ayuda, pagdating mo sa tindahan, mahal pa rin ang presyo ng bilihin, hindi mo maalala ang ayuda. Magagalit ka pa rin. Ba't ba mahal ang buhay? Ba't mahirap kami? Tapos maririnig mo may nakawan. So my point here is, attorney, ay dikit-dikit ang issue. No? Hindi mo masasabing kulang ang kakayahan ng gobyerno kasi ninanakaw. No? Ang winawalda sa pera ng bayan. But on one hand, gusto ng taong bayan, ano bang pwede niyong gawin
para harapin itong pang-araw-araw namin problema. At bigyan nyo naman kami ng pagkakataong magtrabaho. Di ba? Pagkatayin natin ekonomiya, pagtayo ang mga negosyo para may ibang investment na magdudulot ng trabaho para sa ating taong bayan. Yes, alam nyo, nabanggit nyo po cost of living, no? Alam naman natin ngayon na isa sa mga medyo umaaray ang mga kababayan natin sa electricity. Napakamahal po ng kuryente. Grabe. Tapos po niyan, gumagawa sila ng paraan para mabawasan yung konsumo. Solar, so naisip nila yung solar. Pero ngayon, hinahadlangan na naman ng gobyerno. Sabi nila, ika nga kasi may mga alam ko yung kanilang thought, no? Syempre kailangan pangalagaan, pero para ang tingin ng kababayan natin, yung kanilang pag-divert into solar, parang ang hirap na rin kasi kailangan ng maraming requirements. Anyway, kasama pa dyan, yung gas. Ang sakit na rin po sa bulsa ng gas. So ito yung mga isa sa mga nagpapahirap din po, no, sa mga kababayan natin na dapat siguro ay tignang bigyang pansin, no? Kasi kasama to sa cost of living natin yung electricity, number 1 niya pag wala kang kuryente. Nako, napakahirap, Miss May, napakainit, walang electric fan. Oo, ang laking problema niya na nasa El Nino pa tayo Correct, ngayon. tama. Professor Mania. Pagkatapos ng pagkain, nandiyan palagi ang transportasyon, which is cost of gasoline yan, di ba? Nandiyan ang electricity na again, sa negosyo, sa pang-araw-araw na kabuhayan, sa ating mga kabayanan, di ba? Kailangan natin yan. Again, papasok ako. Time to revisit. Tayo ang may pinakamataas na value-added tax. Hindi naman dapat tanggalin ang buwis sa kuryente. Pero bakit sa dulo, papatawag ka pa ng 12%? Sa dulo, tataas pa. Baka naman sa temporaryong panahon, hirap ang tao, tanggalin muna natin yan. Ganon din sa gasolina. No? Bakit papatungan pa sa dulo? So mga bagay-bagay na again, babalik ako, saan ba ang gobyerno? Sino ba ang pinagsisilbihan nila? Dapat intindihin natin itong mga pangangailangan ng taong bayan. Kasi ang ating ekonomiya is driven by consumption also, di ba? That means gagastos sila. Nauubos ang panggastos. Kasi ubos na. Doon pa lamang sa kuryente, sa pagkain, at saka sa transportasyon. At dahil doon, nakikita naman natin to, bumababa rin ang economic growth natin. So we need to find a way to make use of limited resources, protect these resources from corruption, and be more transparent in a more open government approach. Dapat naintindihan natin saan ba pumupunta ang resources ng taong bayan at makarating sa taong bayan. At para tulungan natin silang makaraos. No? Naghahanap ako ng salita. How can we help them improve their lives? Makaraos sa ating given this cost of living challenges, or some nga uses the word crisis already. Okay. Babalikan po natin si Sir Professor Dindo Manhit. Oo, marami pa akong gusto itanong eh. Oo. Standby lang, sir. Meron lang po kaming isang mahalagang report mula po sa sa area ng DOJ. Saglit lamang po. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, ang tanggapan daw po ng Department of Justice binulabog ng pagsabog. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH19 na Nolasco, Tina. Miss May, binulabog nga ng pagsabog ang tanggapan ng Department of Justice o DOJ malapit sa entrance nito sa Padre Paula Street sa Ermita, Maynila kaninang madaling araw. Ito ang kinumpirma ng DOJ sa inilabas na pahayag ng departamento ngayong araw. Ayon sa tanggapan, nangyari ang pagsabog ganap na alas 17 ng madaling araw ngayong Lunes. Sa investigasyon, natuklas ang isang improvised explosive device ang ginamit na pampasabog. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente habang patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Explosive Ordnance Disposal sa insidente. Hindi pa rin matukoy kung sino ang responsable sa insidente o kung ano ang motibo sa ginawang pagpapasabog. Sa kasalukuyan, Miss May, mahigpit ang seguridad at bantay sarado ng mga pulis at security personnel ang labas at loob ng DOJ. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na magtutungo dito sa DOJ at maging ang mga empleyado nito na maging mapagmatyag at agarang iulat sa mga otoridad ang mga kahinahinalang tao o bagay na makikita. Sa ngayon, suspendido na ang pasok ng mga empleyado ng Department of Justice at unti-unti na silang nagsisiuwian ngayong araw ng Lunes, ngayong alas 11 ng Lunes.
Yan ang update mula dito sa Department of Transport. Tina, isa lang. Anong oras nangyari yung pagsabog? Anong oras? 12:17 ng madaling araw. Ngayon lamang yung kinumpirma at inanunsyo ng Department of Justice at ngayon lamang din sinuspinde yung pasok ng mga empleyado at ngayon pa lamang din sila nag-uuwian matapos yung kumpirmahin ng DOJ itong nangyaring pagpapasabog. Hindi ba masyadong late yung suspension ng pasok? Kung kaninang alas 12 pa ng madaling araw yan? Tama ka dyan, Miss. Tama ka dyan, Miss May. Kaya nga yung ilan dito ay talagang nagulat din na biglang sinuspinde yung pasok nila dahil halos kakapasok lang nila kaninang alas 7 ng umaga at ngayong alas 11 pinauuwi na sila para nga rin to sa seguridad ng mga empleyado dito sa Department of Justice. Antabayan na namin ang follow-up mo dyan, Tina. Maraming salamat, Tina. Maraming salamat. Back to you, Miss May. Ito na, balikan natin si Professor Dindo Manhit. Last question na lang to, Professor. Oo, I'm sure meron pang mahaba pila ng mahabang interview kay pila, Professor. Pero last na lang po kasi nabanggit mo kasi, Professor, yung salitang focus. Yes, no? So focus sa mga kailangan gawin ng Pangulo. Pero hindi ba siguro nawawalan ng focus kaya yung mga taong bayan sa mga ginagawa ng Pangulo kasi nakafocus sila dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Meron bang connection yung pag-aagaw atensyon ng impeachment dito sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong kaya hindi makapag-focus din yung taong bayan kung mayroon siyang mga proyekto na ginagawa? Hindi naman siguro, no? Kasi ilan lang naman yung oras na ilalatag para sa impeachment. Pero ang programa ng gobyerno ay dapat 24/7 na umaabante. Yung ginamit ko lang salita kasing focus ay yung tutukan ng pansin yung mga hinanaing ng taong bayan. Yun ang focus. Na hindi mo kailangan makinig o mabasa, kailangan mo maramdaman sa iyong pang-araw-araw na buhay. Doon siguro ang pagkukulang sa gobyerno. Paano mararamdaman? No? Kasi yung impeachment, importante rin yan dahil ang pangalawang issue ng ating mga kababayan ay korupsyon. At sa akin, dapat tutukan ng pansin ng impeachment kasi nga may pag-uusap ng korupsyon dito. So both flood control and the impeachment process na nangyayari sa Senado, sa ating Vice Presidente, dapat tingnan din. Baka namang panagutin din ng Vice Presidente, lalo-lalo na kung mapapakita ng prosecution. So all these things are very important in our fight against corruption. Dapat mapanagot, kasi pag napanagot, mag-isip ng ibang magnanakaw ng ating mga government resources na sila yung pananagutin at tigilan na itong mga kalokohan na ito. So yun ang nais na makita ng taong bayan siguro. Magkaroon tayo ng isang kultura na takot tayo. Takot na mabalita, takot na mahuli na may mga pagnanakaw at paglustay ng pera ng taong bayan. Na dapat ay naging programa from flood control to education interventions to the misuse of intelligence funds, pare-pareho lamang yan. So, hindi naman nawawalan ng interest ng tao. Ang kailangan lang maramdaman ng tao ang mga programa at ng ating gobyerno under the leadership ni President Bongbong Marcos Jr. Very well said. Thank you so much, Professor. At na-appreciate po namin at nabigyan mo kami ng oras para sa interview na ito. Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, meron daw 11:20 si Professor. Si Professor. Sorry po, na-late na yata. Mga kaibigan, Professor Dindo Manhit, isang napakagaling na political analyst and economist. Thank you so much. Ayun, mga kaibigan. At least nalinawan tayo, no, attorney, no? Napakahalagang yung ating mga kababayan na nakikinig ngayon, medyo naiintindihan nila kung ano yung mga talagang nangyayari sa ating paligid. Alam mo, gusto ko yung sinabi niya dapat maramdaman ng taong bayan na umaaluan ang kanilang buhay. Kasi kung hanggat hindi natin nararamdaman, talagang very tayo parang hindi natin gusto na tayo ay lumulugmok pa rin sa kahirapan. Biruin mo, nabanggit na natin, electricity, lahat ng taxes, lahat. Pag nakita mo yung bill mo, ang daming mga charges. Naranasan mo ba? Oo. Na ang bill ng kuryente mo? Na-shock talaga ako, nag-double, nag-triple. Tayo, triple. Nag-triple talaga. Sabi ko, totoo ba? Biruin mo yung mo na ilalaan mo sa pagkain. Actually, nag-budget ka, di ba? May budget tayo every month. Wala.
focus ka ngayon dun sa mga so ramdam natin yung hirap. Ako sobrang ramdam. Magtatanong ka, bakit ganun yung kuryente? Ngayon kahit yung mga kababayan natin, ordinaryo, na sinasabi nila na, teka lang, parang wala pang 1,000 binabayaran ng kuryente, bakit 3,000 ngayon? Tapos diba? biglang, syempre, anong unahin mo, kuryente o kalam ng sikmura? Syempre, unahin mo yung kalam ng sikmura, mapuputulan ka ngayon ng kuryente, di ba? Yun ang masakit, no, na maranasan natin. Oo. Kaya mamaya abangan nila, mahiya naman kayo. Paano? Nandun ba yun? Nandun naman kayo? Ano yung sagot doon? Ang sunod, anong bago? Anong bago doon, no? Sa mahiya naman kayo? Nahiya na ba kayo? Yun din ang sasabihin ko sana. Okay, standby lang po ha. Babalik po kami saglit lamang. Oras natin, attorney. Alas 11:24 na po ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Califabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa
alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simula ng pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin, pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
Pagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo Sona 2026, a DZRH special coverage. Mga kaibigan, 34 na minuto na po ang ating oras. Makalipas ang alas 11 ng umaga. Attorney Cam? Eto, tatanggap ba tayo ng report? Ito, naka-standby yung ating kasamahan. Grupo ng mga kabataan na nag-vandalize. Naku po, sa pader ng substation ng Meralco. Diyan po sa may Tandang Sora. RH15, Miss Giselle Ricafort. Ano ba ang dinrawing nila o kaya ay nilagay nila dyan sa pader ng Meralco? Giselle? Attorney Cam, nag-vandalize yung grupo ng mga kabataan sa pader ng substation nitong Meralco sa Tandang Sora, Quezon City, bilang protesta daw yan sa mahal na singil ng kuryente ngayon. Gamit yung spray paint, isinulat nila yung malaking kataga na Meralco Sindikato at iba pang pagkondina dito. Nagsabit din sila ng mga effigy para ipakita yung dismaya ng taong bayan sa 4 na taong panunungkulan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Simbolo raw ito ng kanilang pagkadismaya sa kapalpakan at paghirap na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Pakilala ng grupo, sila yung mga kabataan na mga manggagawang kultural mula sa Defend the Hood, kasama yung Vandals United, Hip Hop United, Skaters United at pati doon sa Junkie Rebels Crew. Pawang nakamaskara sila at nakasuot ng kulay itim na damit. Bit-bit yung bandera ng kanilang grupo, gayon din yung mga placard na kanilang mga panawagan. Nagtipon-tipon sila doon sa bahagi ng Commission on Human Rights kanina at nagmarcha naman paabante. Tinutumbok yung pambansang o yung batasang pambansa complex dito sa lungsod. Matapos yung vandalismo sa substation ng Meralco doon sa Tandang Sora, humalo na rin sila itong grupo sa iba pang mga grupo na nagmamarcha naman patungo sa bahagi ng St. Peter Parish, yung hangganan ng pagsasagawa ng demonstrasyon. Para sa Sona 2026, ito si Giselle Ricafort ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, yun daw pong improvised explosive device, Attorney Cam, na natagpuan malapit dyan sa vicinity ng Senado, Southern Police District. Alamin natin mamaya, ano ito. Wala pa silang update. So, alamin natin mamaya yung detalye niyan, Attorney Cam, dahil bakit merong mga pagsabog na ganyan, 'di ba? Merong mga nakikita sa vicinity tas may pagsabog daw kagabi ng hating gabi diyan sa may DOJ. Alam mo kung bakit? Alam naman natin na ang DOJ ay isa sa makapangyarihan ngayon sa kaliwat kanan ng mga naririnig natin ng mga arestuhan sa mga kilalang mga personalidad, lalo na nung mga politiko, isa yan sa tinitignan ng mga kababayan natin. So we'll never know kung ano nga ba ang rason kung bakit. Tsaka dapat talaga
sa atin nga, Miss May, may biro lang o kaya meron lang narinig na ugong-ugong na may pasabog dyan, di ba? Talagang inaano natin yan, nagsususpindi agad dyan, tsaka hinuhuli natin, bawal Aresto, yan eh. oo. Bawal yan. Tapos ngayon pang merong napabalitaan na ganyan. Kaya naman, mamaya alamin natin yung detalye kay Miss Tina Nolasco, no? Saan ba nakuha yung improvised explosive device? Tsaka nakunan kaya sa mga camera yung naglagay niyan, sa mga CCTV? O kasi mga nasa vicinity eh. Imagine mo, vicinity ng Senado, di ba? Oo, din Southern Police District. Nakakapaglagay pa sila considering na ilang araw nang naka-alerto yung ating kapulisan bilang paghahanda sa SONA, Attorney Cam, di ba? Yes. Oo. So mamaya antabayanan natin ang detalye niyan. Actually, di ba, kanina sinasabi ng Philippine National Police dun sa report ni Aniel Parosa na sabi nga overkill na daw yung, di ba? Yung puwersa ng pulisya na i-deploy ngayong araw na ito, particularly sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. O, paano nakalusot yan kung kagabi, di ba? Kailan ba nila nilagay yan doon sa mga vicinity? O, naka-alerto yung ating mga kapulisan. Siguro malaman natin mamaya kung sino ang nasa likod, di ba? Ng mga nangyayari na yan. Eh, yung pagsabog lang kagabi, tinatanong ko nga, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na i-report? Yes. Diba? Eto nga ba? Tapos nagsuspindi pa. Correct. Nung pasok. Eto naman, banggitin natin yung mga comments dun sa ating Facebook Live, no? Sa DZRH News, sabi ni Miss Leta, sa tunay, kung ang korupsyon ay masugpo, napakalaking bagay ang epekto niyan sa buhay ng mamamayang Pilipino. Sa totoong buhay siguro, no? Buwis at pera ng bayan ang kinukurakot instead na napupunta po sa programa ng gobyerno para sa lahat, sana, pero napupunta sa mga bulsa ng buwaya. Maging sa barangay level daw po, uso ang korupsyon. Yan ang kanilang mga saloobin at damdamin. Oo. Analisa Bueno, good morning daw. Miss May at sa lahat ng staff. Ayan, thank you so much po sa mga nanonood sa atin. Yung mga gustong makapanood po ng special coverage namin para makita nyo naman po yung aming Filipinian na nasuot ni Miss May. Pwede po kayong pumunta sa DZRH News Facebook Live tsaka po sa ating YouTube DZRH TV live stream at tsaka DZRH, tama ba? 4K live stream. Yan. Kanina pinag-uusapan natin yung hirap ng buhay with Professor Manhit, Attorney Cam. Bukas tataas na naman yung presyo. Kaya nga ng produktong petrolyo. Kaya nga Magsosona ngayon ng Pangulo, di ba? Paano yan? Talagang gapos na gapos ba ang kamay, no, ng ating mga nasa gobyerno? Pag ang pinag-uusapan ba talaga produktong petrolyo? Yes. Di ba? Wala na ba talagang solusyon yung hinaing lagi at panawagan at sigaw at iyak, di ba? Kasi ng ating mga kababayan. alam naman natin kapag natumataas ang krudo, yung transportasyon, yung sektor ng transportasyon, matik tataas yan. Pati yung mga bilihin, kunyari, sila po ay nag-aangkat ng mga bilihin, mga gulay, ilalagay mo sa palengke, yung transportation nila, isasama nila dun sa cost nila. So yung mga gulay na binibenta nila na dating mura lang, tataas din, may dagdag patong din dun, di ba? Para ma-cover yung transportation na tumaas dahil dyan sa may pagtaas ng krudo ng di ba, ng Pilipinas. Ewan ko ba, Miss May? Tayo nga sa Operation Tulong, Attorney Cam, huwag ka nang lumayo. Pagka tayo nagpapalugaw, naiiyak kami pag sinabing tumaas yung presyo ng itlog. Ayan. Tumaas yung presyo ng tawag nito, garlic. Yung mga pangsahog ba? Di ba? Parang mag-iisip kami, teka lang, mababawasan ba yung ating papapakain? Siyempre, di ba? Pagka nakita mong ang mahal ng presyo ng mga bibilhin natin. Di ba? Yung dating pinagkakasya mo lang pag isang linggo, baka ngayon 3 araw na lang. Papaano ba yan? Di ba? Tsaka tama yung sinabi din na yung mga magsasaka natin, no? Hanggang ngayon, hirap pa rin, di ba? Pero kabi-kabila, di ba naririnig natin kabi-kabila may tulong, may support sila, pero maraming umiiyak ng mga magsasaka, mga nagtatanim ng mga gulay, di ba? Ayun. So bukas para po sa kaalaman natin mga kababayan, tanong mo kung magkano itataas. Magkano ba mismo yung itataas? Between 7 pesos to 7
pesos and 50 centavos. Totoo ba yan? Ang mahal na naman. Totoo. Ikaw nagmamaneho ka, may kotse ka. Oo. Ngayon nakikisabay na lang ako. Kayo maingay pero nakikisabay po ako. Imagine mo. Carpool na lang tayo. Oo, diba? pwede na. Ay, oo naman. Dapat ngayon practical ka. Diba? Practical na nanay. Yes. Eto, meron ng report mula kay RH28 Raymond at Paas, Miss May. Teka, bago ka muna pumunta sa Senado, batiin lang natin, nakikinig daw sa atin ang ating ever donor sa ating mga pasyente. Ito, buti pa Ang Senator Lito Lapid daw, yung kanyang team, nakikinig sa atin sa radyo. Salamat po, Senator. Sabi ni ang kanyang COS Chief of Staff, si Sir Ricky Ileto, sabi niya, Manang, listening kami sa radio. Ayan. Sige, greet po namin kay ni Attorney Cam. Kasama si Manay Chermy and Attorney Abel Maglangke. Alam mo, buti na lang si Senator Lito Lapid. With all fairness sa kanya, yes. Lagi siyang handang tumulong sa ating mga relief operation, sa mga operation tulong, di ba? Naging biktima ng disaster. Malaking bagay sa atin yun, di ba? At sa mga pasyente natin araw-araw. Sana madagdagan sila na may mga babubuting puso katulad ni Supremo Senator Lito Lapid. Tahimik lang sa Supremo pero may ginagawa. Diba? Marami ding batas na nagawa. Yes. Okay, puntahan natin. Ito na si Raymond at Paas, ilang minority senators po hindi daw tatalo sa SONA ni Pangulong BBM. Sino ba itong mga minority senators na to? RH28 Raymond at Paas, ibalita mo nga Raymond. Lakay? Attorney, may ilang mga senador mula sa minorya ang nagpasabi na hindi sasama sa joint session ng Kamara de Representantes at Senado upang pakinggan ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Ito ang kinumpirma ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Amy Marcos. Manood na lamang ang mga ito sa television at pakikinggan ang sasabihin ng Pangulo. Sabi ni Senador Alan ay mas gugustuhin niyang o baka mas gustuhin pa ng administrasyon na hindi sila makita sa mismong joint session. Sabi naman ni Senador Amy Marcos ay masama ang kanyang loob dahil ilan sa kanyang mga kasamahan ay ipinakulong. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa paglablak. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. What do you mean by undeclared? Ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, si Senador Amy Marcos naman ang nagbanggit sa mga pangalan na posibleng hindi rin makita doon mamaya si Senator Loren Legarda at Senador Robin Padilla. Lakay. Yes. Anong paliwanag niya? Yung democracy is in danger daw? Anong paliwanag ni Senator Alan Cayetano? Iyon na nga, yung binanggit niya na kung ano yung kanyang sinabi sa aming panayam ay mas gugustuhin niya na hindi sumama doon sa Kamara de Representantes dahil nga may binabanggit siya na nasa panganib ang demokrasya ng ating bansa. Okay. Kasi kaya daw nanganganib pag nagsalita ka, baka ikaw ang portiryahin, parang gano'n. Oo. Pero sa kanila, sabi niya ba, sa mga senador lang ba? Lakay, Raymond. Sa mga senador lang ba, Lakay? Kasi nakakaramdam na sila, nadalawahan na sila. Pero marami sa kanila ay under investigation. Kasama na siya, si Senator Alan Cayetano. Tama ka dyan, Raymond. Ayan, maraming salamat, Raymond. Lakay, thank you. So mamaya lang ay yung mga mas kasama sa joint session ay unti-unti nang gagalaw yan mula dito sa Senado papunta doon sa Kamara de Representantes. Balik muna sa inyo, Attorney at Miss May. Maraming salamat na kay Raymond at Paas. Ayan, okay. So mamaya antabayan na natin kung minority, ilan yon, di ba? Lahat ba sila ng minority ay hindi dadalo dun sa SONA? Hindi pupunta sa batasang pambansa? Makikita natin yan sa susunod na ilang oras. Ilang oras na lang. Yes. Malapit na. Mga kulang-kulang ilang oras na ba? 4 na oras.
Okay. Standby lang po. Babalik pa rin tayo, Attorney Cam. Saglit lamang. Oras natin, 47 minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Oras po natin, 11 minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Sona 2026, a DZRH special coverage. Ayan, nasa huling bahagi na tayo ng ating 2 oras, Attorney Cam, na pag-upo bilang bahagi ng DZRH special coverage sa zona ng Pangulong BBM. At syempre yung mga nakikinig pa rin po sa atin, tuloy-tuloy pa rin po kayong tumutok dahil dire-diretso po yung ating special coverage hanggang sa magsalita si Pangulong Bongbong sa kanyang zona, ikalimang zona niya, hanggang matapos dahil hindi natin ito papalampasin at lagi natin itong tututukan, Miss May. Lalong-lalo na mamaya, di ba? Ngayon, hindi pa naman marami daw yung mga nasa lansangan at nagmamarcha papunta ng batasang pambansa. Pero sana naman mamaya, wala ng gulo, wala ng tensyon, pero hindi na iiwasan eh. Lalo na pagka nagkita yung magkabilang panig, naggirian. Oo, pero nasa gitna niyan, alam naman natin yung ating kapulisan. Di ba? Diyan kinakailangan yung ating mga pulis na nahahataw, sila yung napapalo, actually sila yung nababato eh. Di ba? So sana lang ay maging mapayapa, pero nakakabahala, Attorney Cam, yung sinasabi may mga improvised na nakita. So hingi tayo ng update sa Kampo Krame kay Eniel Parosa. Yung mga explosive, di ba? Device. Improvised na nasa vicinity ng Senado pa, ng Southern Police District, dito sa area natin to, sa southern part ng Metro Manila. So malaman natin yan. Yan. Punta naman natin si RH5 Val Gonzales. Grupo ng sektor ng manggagawa, nagmarcha naman po sa Elliptical Road sa Quezon City Memorial Circle patungong Commonwealth Avenue para sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. RH5 Val Gonzales, ibalita mo to, Val? Attorney Cam at May. Yes, Val. Nandito na ngayon sa bahagi ng Commonwealth Avenue, itong grupong ito, at malapit na dito sa may Ever Gotesco, itong grupo ng mga manggagawa na mula doon sa bahagi ng Elliptical Road, sa may bahagi ng Quezon City Memorial Circle, ay nagmarcha sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Itong grupo ng mga manggagawa, ayon dito sa grupo, ay nakakahiya raw kung 2,000 pisong ayuda at dalawang mga nakakulong lamang doon sa flood control project. Yung highlights ng ikalimang zona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang payag na ito ng grupo ay kasunod ng 2,000 buwanang tulong sa ilalim ng Uplift program
na ibinida ng Department of Social Welfare and Development mula Hulyo hanggang nitong buwan ng Disyembre para daw sa mga mahihirap at tinaguriang malapit ng maging mahirap. Isang taon bago ang sabi nitong grupo, isang taon matapos ang mahiya naman kayo sa flood control na binanggit ng Pangulong BBM sa kanyang sona noong nakalipas na taon. 2 pa lamang daw ang nakakulong. Itong sina Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Jinggoy Estrada doon sa kasong may kinalaman sa flood control projects. Ayon dito sa grupo, dapat ay sertipikahan na ng gobyerno ang 200 pisong legislated wage hike. Isabatas daw ang national minimum wage at rebisahin ng oil deregulation law, ipira, at palakasin ang public employment sa bansa. Ayon dito sa grupo ay sa Pulse Asia Survey, ang presyo, sahod, trabaho at kahirapan ang pangunahing nais nilang marinig sa sona ng Pangulong BBM ngayong araw ng Lunes. Napakainit na ng panahon dito sa bahagi. Bal, anong estimate nung mga nakikita nating nagmamarcha ngayon papuntang area no diyan sa may malapit sa St. Peter? Come again, May? Oo, gaano na karami? Anong estimate mo? Yung bilang? Siguro wala namang 100 itong grupong ito na kinabibilangan ng partido manggagawa at iba pang mga grupo nila na nanggaling dito sa National Capital Region. At sila ay hahalo dito sa iba pang mga grupo na nandito naman sa may bahagi na ng Commonwealth Avenue para doon sa isasagawang pagkilos protesta at pagpapahayag ng kanilang damdamin sa kasabay ng fifth SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Medyo nakikisama yung panahon, Bal, ano? Mukhang makulimlim naman, ano? Hindi naman ganun na kainit. Habang napakainit ngayon. Mainit. Ngayong oras na ito, kaninang umaga, kung iisipin mo, hindi aabot sa ganitong mainit na panahon. Dahil merong mga kaulapan, pero ngayong oras na ito, May at Attorney Cam, ay napakainit na ng panahon at ito yung sinusuong na hirap, yung sikat ng araw na sinusuong ngayon nitong magsasagawa ng pagpapahayag ngayong araw na ito. Para sa SONA 2026, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Ito muna, Flash Report, Miss May. Flash Report. Flash Report! Meron pong komosyon na nangyayari ngayon sa may Commonwealth Avenue. Alamin natin ang detalye mula kay RH15. Giselle Ricafort. Giselle? Attorney Sam, kasalukuyang sumiklab yung tensyon dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Bandang unahan ito ng Tandang Sora matapos arestuhin ng mga pulis yung nasa 3 mga relihista dito sa area dahil umano doon sa vandalism. Tinatanong sila ng mga opisyal ng Bagong Alyansa Makabayan kung bakit binitbit yung 3 nilang kasamahan. Nagkaroon pa ng pagpigil doon sa sasakyan ng mga otoridad. Ito nga mga demonstrador, hinarangan nila yung pinakaunahan ng sasakyan upang hindi umabante, hindi makausad at hindi makaalis dito sa area yung mga inaresto nilang mga kasamahan. At ngayon, hindi nila napigil, hindi sila nagtagumpayan. Bigo yung mga relihista, napigilan yung sasakyan, naludan yung kanilang mga kasamahan. Natatanaw natin si Bagong Alyansa Makabayan Secretary General. Nagkakatulakan dito ngayon. Giselle? Nagkakatulakan dito ngayon. Oo, ingat ka, Giselle, ingat. Mga relihista at ng mga pulisan o yung mga relihista na inaalmahan yung kaninang binabanggit natin na impormasyon. Nandito sa katabi natin si Bayan Secretary General Mong Panatino. Anong naitayin sa dito? Sir, anong nangyayari? Ano yung pinagmulan ng tensyon? Nagulat na lang kami na nanguhuli na ang pulis sa loob ng rally. Kaya sakay sa bus. Kaya nagulat yung mga kasama natin. Hinaharangan natin yung bus. Ano yung dahilan? Bakit mga aresto sa gitna ng rally? Bawal ang pulis sa protesta eh. Mukhang tinatarget nila yung ilang mga grupo na nagbabandal daw. Pero maayos naman yung koordinasyon natin dapat. Bakit mga aresto sa loob ng bus? O yan ang dahilan bakit hinaharangan natin yung bus.
At medyo nagagulo yung formasyon natin. Dahil di ba start yung program, mag-aaresto na anong klaseng parang pulisiya ng ating kapulisan. Kung nasa tatlo ba yung mga kasama ninyo na inaresto, tama ba yun? Inaalam pa namin kung mga kasama namin yung naaresto o kung anong grupo. Pero malinaw, sa loob sila ng bulto ng aresto. Bawal pumasok ang pulis. Maayos naman yung ating koordinasyon. Kaya kinokondena natin itong aksyon na ito. Giselle? Nagpapunta na po tayo ng tao, hinabol yung bus na nagdala ng ating mga kasamahan. BJMP nakalagay, BJMP Caloocan Si Sir Mong Palatino, Giselle. General ng Bagong Alyansang Giselle? Yung mga sinasabi na naaresto, yan ba yung mga nag-vandals, yung nakalagay Meralco? Yan ba yon? Parang iyon, parang sila mismo kung pagbabatayan yung kanilang mga suot na damit, pero again, wala pang kumpirmasyon sa mga otoridad. Ano yung dahilan? Pero yung area na yon, yung kanilang pinagsulaan, lalaki dun nung sinasabing vandalism, private area yun, di ba? Correct, Miss May, at ipinagbabawal nga yung pader ng substation ng Meralco. Yung arestuhan na nangyari, dito yan naganap sa unahan lang ito, bandang unahan lang ito nung pinangyarihan ng vandalism kanina, sa unahan ng Tandang Sora. Dito isasagawa, dito yan sa mismo ina-assemble yung entablado ng Bagong Alyansang Makabayan para sa zona ng bayan naman na magsisimula mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang sinasabi ni Sir Mong Palatino ay meron na silang mga kasamahan na pinasunod doon sa bisikulo ng BJMP para doon sa 3 rallyista na inaresto. Ang sabi nila, illegal yung pag-aresto doon sa kanilang mga kasama dito sa... So, humupa na yung tensyon. Humupa na yung tensyon, Giselle? Bahagyang humupa ang tensyon sapagkat... Nasaan ang posisyon ng mga pulis doon sa sa mga rallyista? Pinalibutan nila ito, yung barikada nila, nandoon sa linya, nasa loob nun yung mga demonstrador na nakahilera din dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Kanina ay wala itong barikada ng mga pulis na ito nung nangyari yung girian sa pagitan ng mga otoridad at ng mga relihista, kaya naharang pa ng mga demonstrador yung sasakyan ng BJMP Lulan, yung 3 na relihista na inaresto ng mga otoridad. Okay, antabayan na natin kung talagang inaresto nga ba, saan dinala? Nasa sasakyan sila ng BJMP, isinakay Miss May, pawang, kung hindi tayo nagkakamali, pawang mga nakasuot ng itim, itong 3 kabataang ito, at kaparehas ng ating pagsasalarawan doon sa mga nag-vandalize ng pader ng substation. Baka sila'y nakita natin na Attorney Cam kanina, nagsusulat. Okay. Sige, balikan ka namin, Giselle. Kontakin nyo yung mga kung halimbawang minor kasi yung mga batang ito, of course hindi ito makukulong. Kontakin nyo yung mga legal guardian o yung parents ng mga batang nahuli, at makipag-coordinate kayo diyan sa BJMP Alamin din natin, Attorney Cam, kung saan sa ang grupo itong 3 inaresto, ano yung kanilang edad at ano nga ba yung naging batayan ng mga pulis para sila ay bitbitin ng mga otoridad. Para sa Zona 2026, ito si Giselle Ricafort and DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Oo, kasi yung pader di ba ang tagal na nila sinusulat kanina, ba't hindi pa nahuli? Di ba ngayon lang nung pagkatapos na, Attorney Cam, saka kinuha yung mga nagbandal, yung vandals, di ba? Yes. Oo. Kaya naman yung pader private. Abangan property. natin kung ano bang update pagkatapos niyan. Tutukan mo lang yan, Miss Giselle. Napakabilis ng ating oras, Miss May. Ay, nga pala. Wala tayong oras. Wala na tayong oras. Maraming salamat sa mga sumama po sa atin dito po sa ating DZRH special coverage. Thank you so much, Miss May. Maraming salamat, Attorney Cam. Mga kaibigan, para pa rin sa ating The President's Agenda, ang ikalimang zona ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, kami po ang inyong nakasama simula pa kaninang alas 10 hanggang ngayong alas 12 ng tanghali. Ako po si Attorney Cam. At ako po naman si May Binauhan. Susunod naman po si Miss Karen Oyong at si Yuel Reyes. Maraming salamat po. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya.